security guard. Dapat safety and secure. Iyon yung trabaho ng mga security personnel natin. Magbigay ng seguridad sa kanilang area of responsibility. Pero ito naman yung malaking tanong. They are safe ba sa kanilang area? Dapat ito muna yung tinitingnan, especially ng mga officer natin, na safety ba yung mga guard namin pag naka-duty. At ito rin dapat ang laging isa-isip, isa-puso ng mga security personnel na duty na safety first. Tandaan po natin, hindi magiging safe ang ating area at hindi rin secure kung mismo tayong mga security personnel hindi secure. Dapat laging safety first. So paano natin bibigyan ng tamang seguridad yung ating mga gwardiya? Kasi nanineglect yan, natitake for granted na kapag guard, akala nila robot yan. Hayaan mong mainit yan, hayaan mo silang mauhaw dyan, hayaan mo silang hindi makaupo, hayaan mo sila dyan. Dapat po hindi. Walang pagmamahal, walang malasakit. Dapat not only the agency, not only the company, not only the guard person, especially dapat yung mga officer. Kasi tayo yung nakakakita. Ano ba yung kanilang pananaw o yung kanilang nararamdaman kung sila'y naka-duty, safety ba sila? 'Di ba? Ano yung dapat? Dapat tingnan natin yung from the basic. Una, lalo sa mga parking, sa mga roving, sa mga sa mga entrada, dapat meron silang tinatawag na vest. 'Di ba? Dapat may mga vest yan. Reflectorize, syempre, kaya nga vest yan, natural. So, dapat meron sila niyan. Equip sila. Kasi lalo sa mga parking, minsan, nakita nasasagi yung mga guardian, di ba? So, nawawala yon. Hahayaan na lang i-deploy, hindi tinitingnan yung seguridad. Ngayon, kapag kami nangyari, dyan na makikita ano ba yung problema, dapat hindi. Sabi nga, we are problem finder, not problem solver. Okay, nagsosolve ng problem, pero dapat hinahanap muna natin ano yung problem, lalo sa safety. Tao yan mga guard yan tapos hindi natin bibigyan ng seguridad. Kaya kami napaka-blessed, di ba, ng mga ibang company, ng mga ibang property manager na talagang tinitingnan yung seguridad ng kanilang mga security guard. Kapag mainit, o mainit ba yung ano nyo dyan, kailangan pa ng ganito, ano yung dapat, di ba, yung nakaka-amaze yung ganung mga manager na tinitingnan yung seguridad ng mga security guard. Di ba, sobrang kaya pag nakahanap kayo ng ganung mga property manager, mga boss ninyo, treasure nyo sila. Kasi talagang mararamdaman mo kung paano sila magpahalaga sa mga security guard. Ini-emphasize ko ang mga security force kasi andito ako sa industry na to at saka alam ko naman, nakikita ko kung paano tumakbo yung galawan nitong mga security guard, lalo pag hindi safe. Diba, pag mainit, tinatanong, mag-iminom ng tubig ha, ganito, ganyan, kasi sobrang ataas ng heat index ngayon. Diba, yung mga tagubilin pa lang, mararamdaman mo yung pagpapahalaga. Titingnan yung area, mainit sa'yo, kailangan lagyan natin ng ganito para naman yung guard hindi nahihirapan. Diba? Yun yung kailangan. Huwag nating hahayaan na yung mga security personnel natin na pabayaan na lang dyan despite ang trabaho nila magbigay ng seguridad sa area of responsibility na. Diba sabi nga, ang fundamental duty of security guard is to protect lives and properties. And yet, they are secure ba? Dapat tinitingnan natin yan. Ina-assist natin yan. Kasi kailangan, ang mga guard will equip yan. Dapat sila muna yung safety. Kasi pag hindi sila safety, paano na yung mga iba dyan? Di wala na. Hindi mo pa uupihin niya. Pagod na pag paano pag nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng responde, ang sakitan ng paa niya na mamagana. Kaya nga napaka-unfair, walang malasakit yung mga kumpanya na talaga yung mga guard nila hahayaang nakatayo. May mga ganyan may na-assign ako na ganyan kapag may mga upuan, akala mo, wag naman din kasi wagas gamitin ng mga guard na kapag may upuan talagang upong wagas. Ibig sabihin, a little bit upo, a little bit tayo, galaw, ganyan. Pero yung wag mo talagang paupuin yan, bawalan mo, nasa na yung puso natin pagka mga ganyan, di ba? Tayo naghahanap buhay, kayo din naghahanap buhay dyan. So dapat tingnan niyo yung seguridad ng guard. Huwag nyo hayaang nakatayo lang dyan. Paano pagka nagkaroon ng responde? Na namintig yung pa niya naman, hid na. Minsan bumabagsak na. Marami, especially sa mga talibang company na ayaw talaga po witad-tad ng camera. Minsan yung mga guard natutumba na lang, kinabukasan hindi na papasok kasi nahihiya na. Siyempre, pagod yan, antok yan. Hindi mo masasabi tao yan. Hindi natin alam yung ano ba yung nangyayari sa kanya kapag wala sa trabaho. Minsan hindi lang sinasabi kasi nga, siyempre, kailangan niya ng hanap buhay. Hindi natin i-assess. Hahayaan pa natin. Tanungin natin. Diba, bigyan. At paupuin na bakit ba yan? Ano ba yan? Robot ba yan? Sabi nga mga robot nga nagkakalag, di tao pa kaya. So bigyan natin ng karampatang disiplina lang. May parameters tayong susundin despite hindi mako-compromise yung safety and security ng mga guard. So tingnan natin yun. Lalo na sa mga gamit ngayon, reflectorize, ano pa yung mga kailangan nila dapat. Tingnan yung kanilang post, kung entrance ba yan, pwedeng mabangga ba yan dyan. Kasi may hawakan din akong area na yung talagang post ng security na ando mismo sa entrada ng mga exit entrance.
ay pabulusok pa yung parking. Kung halimbawang nagkaroon ng problema yung sasakyan, dumire-diretso, di nabunggo yung guard. Pero may guardhouse hindi nila nilalagay doon. Ano yung reason? Di ba? Hindi yung titingnan sabi, kasi walang camera dyan, di makikita, baka turod. Di gawin natin ang sistema. So, ginawa ko na report, ayun, napunta rin yung guard, and then, ang ginagawa namin kapag halimbawang gabi na, yung mga patay na oras na, like mga 11 PM hanggang alas 4 ng madaling araw, alas 5, lalabas sila, may papakita sa camera doon sila nakatambay. Di safety, pag may sakyan, pwede ka pumasok sa loob, hayaan mong bumaba yan. Kasi pag bulusok kung naandun yun, biglang nagdire-diretso yun. Di siyempre, ang tatanungin dyan, anong ginawa ng officer? Hindi mo ba nakita yung safety and security na guard? Siyempre, officer, command responsibility yan. Kaya dapat tayo mga officer, titingnan ninyo yung seguridad ng guard and then make a report. Kung hindi man gawa ng action yan, at least yung bola na ipasa na natin sa kanila. Pero imposible hindi gawa ng action yan kung talagang makikita nila na may imminent danger doon sa area. So dapat, kinakailangan lagi nating tandaan, safety first, and especially secure natin yung mga personnel natin. Kasi pahalagahan natin sila. They are the product of the agency. At tayo ng mga agency, tingnan din natin yun. Kung kailangan kayong mag-provide ng mga vest ng guard, salary reduction, na may sobrang mahal, gawin natin. Kasi iba dyan, i-charge sa guard. Siyempre, magkano ng sweldo niyan? Pagkain pa, araw-araw pa masahe. Siguro kung meron namang pondo ang mga agency, kayo na yung mag-provide. Kung talaga kailangan mailibre na for the protection, ano ba naman yun, di ba? Kasi ano naman, puro negosyo, tama yun, puro business tayo. But the point is, saan ba nanggagaling yung income natin? Di ba sa mga security person? Ba't hindi natin silang i-embrace, mahalin, pahalagahan, bigyan ng kalidad na hanap buhay din? At saka siyempre, tingnan din natin yung mga personal nila na buhay kung talaga bagang akma na, hindi na nakako-compromise yung trabaho dahil sa problema, i-assist natin. But most especially, safety and security is our concern and our priority dapat.